Nakaranas ulit ng 2 beses na acute respiratory failure si Pope Francis. Kaya naman walang tigil ang pagdarasal ng mga Katoliko para sa agaran niyang paggaling. Magbabalita mula sa Vatican, si Gretchen Ho. Isang araw matapos bunutin ng ventilator at matapos ang ilang araw na pagbuti ng kanyang kalagayan, hindi na naman maganda ang kalagayan ni Pope Francis. Sa late-night bulletin nitong Lunes, sinabi ng Vatican na nakaranas ng 2 acute respiratory failure ang Santo Papa kahapon ng umaga. Una riyan ang endobronchial mucus o yung pamumuo at pagkapal ng plema sa baga. Resulta raw ito sa patuloy na paglaban ng kanyang katawan sa bakterya. At paliwanag ni lifestyle medicine Dr. Dex Macalintal, hindi biro ang pinagdadaanan ngayon ni Pope Francis. Acute respiratory failure kasi, nangyayari yan kapag hindi nagagawa ng lungs natin yung kanyang trabaho, which is to release enough oxygen into the blood. So, hindi nagkakaroon ng tamang gas exchange. At ito ay dulot maaari, gawa nga po noong pagkakaroon nila ng mucus, pagkakaroon ng pagbabara doon sa daanan ng hangin. Nakaranas din ang Santo Papa ng bronchospasm o labis siyang hinahapo na tila bang hinihika na. Kaya kinailangan ulit ng Santo Papa na sumailalim sa 2 bronchoscopy o yung procedure para suriin ang air passages niya. Mahirap to kasi isipin mo, magpapasok ka pa rin ng tubo para matanggal yung mga aspirates. Kasi kapag hindi tinanggal yun, pwede siya na bumara. Yun nga yung nagkukos ng bronchospasm, yun yung nagkukos ng acute respiratory failure. So kung hindi matatanggal yun, problema siya. So mahirap yung pinagdadaanan. Kung ako yung Santo Papa, wala ako sa kalagayan na ngayon, pero mahirap, masakit, no? Yung mararamdaman, very very uncomfortable. Sa kabila niyan, giniit ng Vatican na alerto, oriented at naging cooperative si Pope Francis. Pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na baka mas lumala ang kanyang sitwasyon. Sa report naman ng Reuters, isang opisyal daw ng Vatican ang nagsabing maganda pa rin ang resulta ng blood test ni Pope Francis. From Feb 14 to today, nakakakita tayo ng hopes na magkaroon ng improvement, pero nakakakita din tayo ng hopes na medyo nagkakaroon tayo ng setback. So, ako bilang doktor, I will still remain very very vigilant sa nangyayari sa Santo Papa at walang room para maging relax masyado o maging chill, kumbaga. Toxic case pa rin po ito, kaya kinakailangan bantayang maigi ang Santo Papa. 18 araw nang nasa ospital ang Santo Papa, ang pinakamatagal para kay Pope Francis. At sa gitna ng hamon na yan, taimtim na dasal ang inaalay ng mga Katoliko para sa kanyang paggaling. Makikita naman sa labas ng Gemelli Hospital ang mga sulat, kandila at artworks mula sa mga bata sa pag-asang makatutulong ito para mas bumuti ang lagay ni Pope Francis. Sabi ng mga nakausap natin dito sa Roma, patunay ito ng pagiging malapit ng Santo Papa sa mga Katoliko, partikular sa mga kabataan. Kagabi, sinamahan din natin ang Filipino community dito sa Roma, kung saan sama-sama kaming nagrosaryo at nanalangin na sana ay tuluyan nang gumaling si Pope Francis. Para sa 1PH, Gretchen Ho, nag-uulat mula sa Vatican.